Shoutout kay Katsakino Dukusin, Romeo Conchada, Juan Solegue, Jervin Cris at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, itong Barangay Ginebra ay susubukan na kumuha ng isa pang point guard na makatutulong dito kay RJ Abarientos. At ayon dito sa mga reports, mukhang ang kinokonsidera nila ngayon ay itong si Tyler Tio mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Itong Barangay Ginebra, alam natin, first game pa lang ni RJ Abarientos yun. Siyempre, natural lang na medyo mag-struggle yan, lalo na out of town. Pero, ang management ng Ginebra gustong makasiguro at yan ang dahilan kung bakit itong si Tyler Tio ay gusto na nilang makuha mula sa Phoenix Fuel Masters. At handa raw ang Barangay Ginebra na ibigay itong si Raymond Aguilar at itong si Jason David kapalit ni Tyler Tio. Sa ngayon, itong si Tyler Tio ay okay naman ang nilalaro sa Phoenix. Nakatulong nga siya na humabol ang Phoenix kontra sa NLEX Road Warriors pero natalo pa rin sila sa bandang huli. At dahil sunod-sunod na ang talo ng Fuel Masters, merong mga naniniwala na baka humiling na ng trade ang nasabing player para makapaglaro naman siya dito sa isang posibleng championship contender katulad ng Barangay Ginebra. So yan ang aabangan natin. Kung sakali nga na humiling na matrade itong si Tyler Tio, diyan napapasok ang Barangay Ginebra para mag-offer dito sa Fuel Masters. Kapag nakuha ng Ginebra si Tyler, magkakaroon sila ng additional na scoring option kung sakali na mahirapan itong si RJ Abarientos. Kaya sa tingin ko, magiging solid trade ito para sa Barangay Ginebra kung sakasakali. Dito rin natin makikita kung paano magagamit ng mabuti itong si Tyler Tio para siya ay maging isang formidable backcourt tandem nitong si RJ Abarientos. At lalo pang babata Ginebra dahil dito kay Tyler Tio. Ang daming mga teams ngayon ang gustong makuha ang itong mga players ng Rain or Shine. Kabilang na itong si Felix Lemeti, si Andre Caracot, si Jonald Clarito, pati na si Gian Mamuyak, si Andre Caracot at si Anton Asistio kasama din doon sa mga gusto ng mga teams, pati na si Kaylan Tiongson. Pero sorry na lang sila dahil walang balak ang Rain or Shine Elasto Painters na i-trade ang mga nasabi. Totoo, merong magsasabi na sobrang dami ng mga guards nitong si Coach Yeng Giao na mahuhusay yung mga wingmen niya. Itong si Lemeti, si Gian Mamuyak, itong si Asistio, itong si Caracot, plus itong si Clarito. Kaya nga sabi ng iba, baka kinakailangan nilang i-trade yung iba dyan. Pero ayaw gawin ni Coach Yeng Giao dahil gusto niya yung maraming options pagdating dito sa kanyang lineup. So dito natin aabangan ngayon kung ano ang magagawa nitong si Coach Yeng Giao dahil for the first time in a long while, ang ganda ng balanse ng kanyang lineup. Ang gagaling ng kanyang mga guards at wingmen. Plus yung kanyang frontcourt, isa sa pinakamalaki sa liga. Itong si Belga nandyan, si Sam Tillian, and of course si Kit Datu, si Luis Villegas, si Kaylan Tiongson, Gabe Norwood. Ibig sabihin, pinapakita dito ng Rain or Shine na hindi na kinakailangan ng farm team para makapagbuo ng isang competitive squad. At yan ang nangyari ngayon. Kaya tignan natin, may mga nagsasabi na ngayon pa lang malamang makasemis na itong Rain or Shine Elasto Painters. Pero syempre, masyado pang maaga para magsalita ng ganyan at nakafocus muna si Coach Giao dito sa magiging performance nila. Dahil ilang wins o ilang losses lamang pwedeng magbago ang ihip ng hangin. Pero sa ngayon, maganda ang kombinasyon ng Rain or Shine at parang ready na talaga sila na umabante. Medyo minalas sila nung huling conference dahil nga ang bagal nung kanilang start. Pero ngayon, nakakuha sila nung import talaga na magagamit at yan talaga ang nakikita nating advantage ngayon dito sa Rain or Shine Elasto Painters.